ang kanyang SONA ay puno ng pangako, no? At drama. So dun sa bagay na yon ay hindi ka panipaniwala yung kanyang kalungkutan. No? There is nothing to be satisfied sa kanyang SONA. The whole government, bureaucracy, is being used, is being weaponized against the Vice President. Satisfied ho ba kayo doon sa report o State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Itong ikalimang State of the Nation Address po niya. Well, katulad ng inaasahan ay madidismaya ka lamang sa kanyang SONA. Ang kanyang SONA ay puno ng pangako, no? At drama. Opo. Drama dahil dun sa kanyang sinasabi na kalungkutan niya dahil sa di umano ay yung demanda sa kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez na hindi daw siya presidente ng kanyang pamilya lamang, ngunit presidente ng Pilipinas. Pero alam naman natin yun na rhetorics lang yan. Kung talagang seryoso siya sa anti-corruption drive niya, ay hindi dapat abutin ng 1 taon kung na ididemanda mo pa lamang ang ilang mga pinanghihinalaan na kasama o mga balyena dito sa flood control scam. Ang timing ay kahinahinala. A few days before his SONA, perhaps just 2 days, nag-file ng kaso ang ombudsman. No? At ito ay hindi kasong na i-file sa Sandigan Bayan. No? Ito ay magkakaroon pa lamang ng preliminary investigation. Ibig sabihin ay nandun pa lang yun sa stage kung ang mag-preliminary investigation ay magde-decide kung isasampa ba sa Sandigan Bayan at ano yung kasong isasampa o i-dismiss yung kaso. Ibig sabihin, hindi pa siya makukulong. No? Hindi katulad ng inaasahan ng karamihan na makukulong na siya. Hindi po. Preliminary investigation pa lamang. Mahaba pa rin proseso na dapat noon pa. Months ago, even last year, it should have been done. So dun sa bagay na yon ay hindi ka panipaniwala yung kanyang kalungkutan. Pangalawa, sa anti-corruption drive, makikita niyo na ang mga pawang napakulong nila ay yung mga staff, mga low position employees ng mga di umano nagbalik ng pera katulad nila Alcantara, Bernardo ba? O iba pa. Na dapat yun ang mga ikinukulong. No? Gagawin silang testigo. Samantalang yung mga staff, yung mga kanilang staff, mga employees na ngayon ay nakakulong. No? Mas dapat na maging testigo laban sa kanilang mga boss at iba pa. Dahil alam din nila yung istorya. Bakit sila nakakulong? Dahil wala lang silang perang maibabalik. No? Yun lang sa perang binalik nila, malalaman mo, limpak-limpak na ilang bilyon talaga ninakaw eh. Bakit hindi nila tanongin yung mga staff na yun kung gaano kadami o kalaki ang ninakaw nitong mga boss nila? At sino yung mga pinanghihinalaan nilang kasabwat ng mga congressmen at mga public official? So, sa anti-corruption, wala. No, wala pong laman ang sa SONA ni Presidente Marcos. Yun naman po mga iba,
puros pangako po. Remember, this is his 5th SONA. His second to the last SONA. Kung ito ang kanyang unang SONA, ay pwede po kaming pumalakpak dahil sa napakaganda ng kanyang mga pangako. Pero ano na po ito, panlima na. Hanggang ngayon, pangako pa rin ang naririnig natin. Hindi na po ito SONA para sa isang incumbent president. This is a SONA of an upcoming president. With all due respect to him, there is nothing to be satisfied sa kanyang SONA. Opo, ay kung maalala po ninyo, bago po yung SONA, Disyembre pa lamang may anunsyo na po siya na may mapapanagot na malalaking mga opisyal hinggil nga dito sa maanumalang flood control. Pero lumipas na lang po ang panahon, wala pa rin napapanagot. Kaya itong nakikita po ninyo sa kanyang ikalimang SONA, hindi siseryosohin, drama lamang. Yun po, kasi sinabi pa nga niya, masakit man sa kanya, kailangan gawin niyang tama dahil hindi siya pangulo ng kanyang pamilya o mga kaibigan, kundi ng buong bansa. Attorney. Alam naman natin yan eh. Alam naman natin na presidente siya ng buong Pilipinas eh. No? Hindi na niya kailangan sabihin yon. That is very rhetoric. No? He does not need to say that. People knows that he's the president of the Philippines. No? Pero his attitude and actions, iba. No? Nakikita natin na ang kanyang pong talagang ginagawa ay para sa sariling kapakanan. Imagine, kahit na lagi nilang dinideny na wala silang kamay na pinagagalaw dito sa impeachment ni Vice President Sara. But we all know very well na kaya nilang ginagawa ito para sa ganon ay matanggal si Sara, hindi makatakbong presidente dahil alam nila na hindi man nila aminin puntirya sila lahat ng mga talagang tunay na sangkot sa sa plunder habulin at kakasuhan. So ginagawa nila lahat para hindi makatakbo yung frontrunner ngayon si Sara Duterte. Opo. So that's so obvious na hindi ngayon at tayo nakakita ng pinagalaw nila kahit na NBI, yun, BIR, AMLAC, etc. The whole government, bureaucracy is being used, is being weaponized against the Vice President.